Nandyan si Fidel Limos, si Miles Valdez, si Fatima Bello, si Christy Jam MG, si Jerry Arca, Aurora Garcia, Annalisa Oso, Josepa Oliva Lopez, Felicidad Antonio. Nandiyan din po si Gracious Grace. Ayan, huwag kalimutang mag-like mga kababayan. Oh. At nandiyan din po si Chai Cher nga, may 1,000 nga tayo dyan. Si Willie Alagar. Oh, sino pa? Si Delia Rosario. Oh, mamaya na yung iba. 3 minutes na. Tayo alam nyo ho, kapag ka 3 minuto, lagpas na. Nag-uumpisa na tayo. Game na ho, mga bossing. Uumpisahan natin itong talakayan na to, mga kababayan, sa West Philippine Sea. O, di ba? Nasaan ba dito yung West Philippine Sea? Andali nga, hagilapin ko. Nasa ilalim eh. No, ang liit kasi nung screen natin ngayon. O, si TP, kasama sa pag-uusapan natin. Nasaan ba yung West Philippine Sea dito? Diyos ko po. O, sige, hindi. Dito na muna tayo kay dating Pangulong Duterte. Kasi mga bossing, mamaya na, hindi ko makita sa ilalim yung West Philippine Sea. Dito muna tayo, kay dating Pangulong Duterte, mga bossing, sinasabi nila, may mga nagpapakalat, nasa ospital daw ang dating Pangulo. Oh, ayan daw po ang kumakalat. At syempre mga kababayan, yung mga DDS, naku po, andyan si Addictus Rex, naku po, no, lagot kayo sa ginawa nyo kay dating Pangulong Duterte. Naku, ipagdasal natin yung taong may ipagdasal daw yung taong nakakulong. Tapos yung ipagdadasal ho nila, mga kababayan, wala pong karespeto sa ating Panginoon. No, eto, paniwalaan naman po yung mga DDS. No, sabi ni Addictus Rex, kinantahan pa, and now, the end is near. Sabi nung DDS na nag-post, I wouldn't be surprised if he looks frail and unwell now. Alam nyo, mas naniniwala kami, mas maayos ang kalagayan ng dating Pangulo. Bakit? Nawala ba naman yung mga stress sa gilid niya eh. At yung tanging pamilya niya lang ang nakakabisita sa kanya. Hindi na yung mga hindi na yung mga salimpusa, o di ba, na nakakapag-cause ng stress niya. Di ba? Kung saan-saan nila binibitbit tong matanda kapag ka nasa Pilipinas, kung saan-saan binibitbit, nandoon yung dalin doon sa mga kampanya nila, nandoon yung ipagtayo nila ng entablado, magmautog. Alam nyo ho, mga kababayan, una pa lang, hindi ako naniniwala dito sa picture na ito, mga bossing. Bakit? No? Tingin ko bawal naman pong mag-picture sa loob eh. Tingnan nyo sila Inday Sara Duterte. Tingnan nyo po sila Pulong. Tingnan nyo si Baste Duterte. Pati si Hanilet, nakakapasok pero wala pong ipinapakita o walang inilalabas na litrato. Ito ho, gawa-gawa lang tingin ko, mga kababayan, ng mga DDS na marunong mag-AI. Dati ho, ang alam kong nakaratay dito si General Torre eh. Diba? Halos parehas po ng litrato eh. Ginaya lang nila kay Dutae. Bakit? Dutae. Hindi ako nagsasalita ng ganyan. Ito si Rokansaki kasi tuyot na si Duterte na sobrahan sa pagtebats. Sabi dito, he doesn't deserve this. Naku, madam, di naman totoo yan. No, let's pretend na lang, kunwari, naniniwala tayo, sabi ni Ma'am Aba. Ano yung kunyari, DDS din tayo. Kunyari, madali tayong mauto. Ma'am Aba? No one does. Only God knows what comes next and the pain, the impact it will have. 1 million Filipino and even other around the world. Sabi, fake news daw yan. No? At ako hindi naniniwala dyan, mga kababayan. Dahil nga sabi ko sa inyo, yun mismong mga kapamilya, walang inilalabas na litrato, walang ipinapakitang litrato. Tapos etong mga ito, pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Alam nyo kung bakit? Ginagalit nila yung mga kapwa nila DDS. Iilan na lang naman po sila. Di po ba? Sabi ni Linden Sangko, masamang damo yan, matagal mamatay yan, Sir Mark. Ginagalit po nila yung kapwa nila DDS upang sa ganun magrevolusyon po. Nako po, tiyan nyo na lang ang magre-revolusyon. Baka nagtatae kayo. Nung inaaresto pa lang po ang dating Pangulong Duterte, may pa-EDSA-EDSA sila.
may nangyari po bang revolusyon? Wala naman ho, mga kababayan. 'Di ba? Sigaw nga ni Roque pumunta sa EDSA, ano sabi ni NBI Director Jaime Santiago, anong kabaklaan yang pinagsasasabi mo? Ay, anong kabalbalan yang pinagsasasabi mo, Roque? Wala naman ho, 'di ba? Miski pa naman ho, mga kababayan, nung ito ay nasa labas pa. Miski pa naman ho, mga boss chief amo sir, nung ito ay pamautog-mautog pa, nagtatawag din ang dating Pangulong Duterte na ano daw ho, mag-EDSA-EDSA daw ho. Wala naman pumupunta. Di ba Sir Don Angeles at Ida Brunya? O, maghapon kang live. Walang pumupunta ho. Wala nang nakikinig. Yung mga DDS, linalapok na lang si dating Pangulong Duterte. Alam niyo po ibig sabihin ng lapok. Ito, itatype ko dyan ha. Itatype ko dyan. Nilalapok na lang po si dating Pangulong Duterte. Sasabihin sa kanya, pupunta kami. Tapos hindi naman pupunta. Ang ending po nung pa-EDSA-EDSA nila, wala pang 100. Mag-aaway-away pa doon sa kinitang pera daw ho, mga bossing. Di po ba? Wala na. Kaya kahit na anong pag-uudyok nyo sa mamamayang Pilipino na magalit kay Pangulong Bongbong Marcos, magalit sa gobyerno ng Pilipinas, bumalabs mga bossing. Di ba? Malabo. Tsaka isa ho, sa nakikita ko dito mga kababayan, kung bakit nila pinapaikot ito, para kaawaan. Para tumugma doon sa gusto nilang mangyari na i-house arrest daw po ang dating Pangulo. Di ba Annalyn Ando ng Saudi Arabia? Na nasa Pilipinas ngayon, manlilibre ata. Di ba? Mukhang malabo naman pong ma-house arrest sa Pilipinas. Sabi ko nga ho, di ba, hindi naman tayo kasapi ngayon ng ICC. Paano papayagan ng ICC na maiuwi yan? Paano kapag ka inuwi, hinaus arrest, tapos ano sasabihin sa ICC? Ay nako, hindi kami babalik dyan o hindi kami makikipagtulungan sa inyo kasi illegal naman yung ginawa nyo. Wala na. Di ba? Tsaka yung paiba-iba ho nilang istorya, yung paiba-iba nilang mga pinagsasasabi at yung hindi paggalang sa ICC. Di ba? Ikaw lang at ako, Boss Chief Kamahalan, amo, shout out sa iyo. Yung paiba-iba nilang mga sinasabi, nako, isa ho yun sa hindi sa dahilan kung bakit hindi papayag ang ICC ho. Na maiuwi ang dating Pangulong Duterte.